Eto yung bagong hero po ng mga DDS, langya kayo mga DDS. Eto patingin ko pati ito papaasahin ninyo. Oh, eto pong bagong superhero ng mga DDS, no, na former politician, Ilocano Kingpin, Chavit Singson. He will go to Malacanang to challenge President Marcos and Congressman Martin Romualdez for a debate over the anomalous flood control. Kaya nga po nag-iingay si Chavit bakit to? Nasasabit doon sa mga conflict of interest. Biruin mo yung mga kamag-anak niya, yun yung mga nakaupo. 'Di ba? Nasasabit at eto ho mga kababayan, ang malupit. Boka ng boka si Chavit Singson. Hanggang ngayon po parang wala namang pinapakita ebidensya. Sabi pa niya dito, ASAP daw. ASAP. As soon as possible, kung sinabi nila pupunta ako sa Malacanang, kung inaccept nila ang challenge ko, Diyos ko po Chavit, kailangan bang pag-aksayahan ng Pangulo na kausapin ka? Kaya humaingay. Sabi ko nga po sa inyo, si Boss Chavit Singson, mga kababayan, katukin mo ang bahay nito, alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, kalagitnaan ng katulugan niya. Mga bossing, katukin mo bahay nito, magpapa-interview sa iyo to no? Makapagpaliwanag lang o masira lang si Pangulo. Kasi po, alam nila, sa sarili nila, umuunti na lang po yung oras nila. Pakonti na lang po yung oras nila, mga bossing. 'Di ba? Malapit nang pumutok yung yung time bomb. Konting-konti na lang po. Kaya kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi, eto, si Boss Chavit niya may sinasabi ho ngayon mga kababayan na eto, 'di ba meron daw evidence, may evidence, ayan habang nagsasalita si Boss Chavit Singson, former Ilocos Norte, Ilocos Sur, Governor Chavit Singson hold press briefing at gusto niyong makita yung press briefing na ginawa. Ayun hayip. Sabi sa inyo hayip yung mga pa-effects ni Boss Chavit Singson. The two mastermind, ibalik ang usapan sa flood control. Tanong ko, sino ba nag-aalis ng usapan sa flood control? 'Di ba? Ano ba talaga? Flood control tapos eto naman sa taas, magician, PhilHealth na. Ang gulo naman ni Chavit. Lahat na po. Siya din yung may sabi, mga Boss Chief Amo, sir, na hindi ko sana ilalabas itong ebidensya na ito. No, pero dahil si Marcos ganito, plunder daw. May mga pambablackmail pa si Chavit Singson no? Ngayon, papakita ko sa inyo mismo, mga Boss Chief Amo, sir, yung press conference ni Boss Chavit Singson, ha? Eto. Korruptionsnetzwerk arrestiert zu haben. Der ehemalige Gouverneur von Ilocos Sur, Chavit Singson, sagt, der Hochwasserskandal in Ilocos Norte sei nur die Spitze des Eisbergs und er erwarte. Sandali lang, ano yung pinag-uusapan dito? Parang iba tong nakuha. Dass der Präsident bald gestürzt werde. Hanna ist am Telefon, um die Einzelheiten zu erfahren. Sandali, parang iba yung naririnig ko Hanna T. Ito si former Ilocos Sur. On the phone. So hat es Singson der mutmaßliche Drahtzieher der Korruption und er ist sich ziemlich sicher, dass PBBM in Kürze gestürzt Putik na to, ano to? Sandali nga, alisin natin yan. Eto tayo. One time, big time rally na sabi. Ay, anak na may sinasabi si Boss Chavit Singson dito. One time, big time rally daw ho, mga bossing. Putragis kayo. Ilang beses na ba kayong nag one time, big time rally? Hanggang ngayon, hindi pa din tapos. Sabi ni Gerald Evans, Thailander ata ang reporter nakailan na? Una ho, sa EDSA nila, naglakad si Chavit Singson doon sa labas ng EDSA, sinigawan, malapit-lapit sa tenga niya, kurakot.
Di ba? Hindi sila makapalag kasi ang dami nun eh. Dami sumisigaw sa kanila. Na ang ine-expect ni Chavit Singson, mga bossing, ay Chavit! 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 Kaso hindi ho nangyari. Di ba? Hindi nangyari. Yun yung ine-expect niya. Lumabas sa Corinthian, akala niya, may nakita pa tayong 2 bus doon na pagkalaki-laki. Siguro akala niya, papabor sa akin ang crowd sa labas. Bakit? May mga kasama kaming 2 bus doon sa labas Oh, labas tayo! Tara! Baka bayani na ako paglabas ko. Kagaya nung kay Erap Estrada. Paglabas ko, mga bossing, natulilig yung tenga ni Chavit Singson. Sigaw ng Chavit. Chavit! Yun ang ine-expect. Hindi ho yun yung nangyari. Ang sigaw, kurakot. Kurakot. Ganun ang nangyari. Kaya ang sabi ni Chavit Singson doon sa magi-interview, mga bayaran yan Hindi ine-expect yun Isa yun. Mga bossing, sa parali nila. Sumunod, Iglesia ni Cristo. Wag na kayong kumontra at sasabihin ninyo hindi political rally yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Ay, Diyos ko naman. Halatang halata naman. Wag na kayong kumontra na sasabihin ninyo hindi paninira yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Kinamayan nyo, inakap nyo si Amy Marcos pagkababa ng entablado. Kumbaga, nakangiti kayong lahat pagkasabi na meron daw tayong Pangulo na gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Tapos sasabihin nyo sa amin, hindi pagpapabagsak sa gobyerno yun. Wala naman din ho nangyari. Tapos meron ho, eto naman kay Kiko Barsaga naman. Sila-sila lang din ho yan. Di ba? Sila-sila lang din ho yan na mga nasasabi to sa mga flood control, sa mga ghost project. Nagsasama-sama ng kanilang pwersa para pabagsakin, pababain si Bongbong Marcos para yung mga investigasyon sa kanila hindi matuloy. Di ba, Ronnie De Guzman? Salamat sa iyo. Sabi ni Ronnie De Guzman, mag-subscribe na po tayo, mga katropa. Tuloy. Game. Papanood ko na sa inyo yung video, We will schedule a one-time, big-time rally. And Okay na. Ilang beses na one-time, big-time rally ba yan? Nakailan na kayo? Ito na naman, one-time, big-time rally na naman. Tapos meron ka pang pagbabanta na susugod sa Malacanang para magdebate kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Gusto mapansin? Di ka papansinin yan, boy. No. Hindi papansinin. May mga iba't ibang ahensya na hahawak o kakausap sa inyo tungkol dyan. Pero hindi ang presidente. Di ba? nakikiusap ako sa lahat ng religious organization. Opo, ayan na, religious. Magkano bigayan? Putik na yan. Yan na naman. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan ba? Ako ba o doon sa rally ni Chavit? Ang tinatanong mo kung magkano bigayan. Alam nyo mga didiya, saglit lang maputol ko lang ho, saglit. Hindi ho kami nasasaktan. Doon sa mga tanong nyo. Kung ako man yung sinasabi, hindi kami nasasaktan dyan sa magkano bigayan na ganyan. Nakakapagod lang, paulit-ulit. Kaya ang hina ng kita ninyo Di ba? Ang hina ng kita. Bakit ho? Kasi pa isa-isa yung mga comment. Anyway, tuloy ho natin ito, mga bossing. Ano daw sinasabi? Mga religious group. Isa-isahin natin, mga kababayan, isa-isahin natin, mga religious group. Katoliko. Unahin na ho natin Katoliko, mga kababayan. 86% sabi ni Ma'am Neng Gigi. Yun, okay, Chavit. Rex Roble. Sorry naman. Gulat ka naman Yung ano mo naman kasi. Shout out na kita. Rex Roble. Shout out sa iyo. Nakakagulat ka. Kala ko, magkano bigaya sa akin. Ngayon, isa-isahin natin yung mga religious group. Unahin natin yung pinakamalaki. Walang kokontra dyan. Bakit to? Totoo naman na pinakamalaki ang Katoliko sa Pilipinas.
Katoliko, pwedeng mali ako, pwedeng tama, no? 84 hanggang 86% ng Pilipino, Katoliko. Okay? Ang Katoliko ho, mga kababayan, gustong masugpo ang korupsyon. Mga bossing. Ano tawag dito? Nakasuporta po sila sa gobyerno ng Pilipinas na masugpo at naniniwala ang Katoliko, mga boss chief Amoser, na si Pangulong Bongbong Marcos ang talagang nagpaumpisa nitong mga korupsyon, nitong mga pag-iimbestiga sa korupsyon. 86% ho mga kababayan. Ngayon po mga bossing, meron Islam. Yan, Islam o Muslim. Karamihan po sa Muslim, mga boss chief Amoser, makita mo yung BARM, B-A-R-M-M, dyan sa Mindanao, nakasuporta at patuloy na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagsugpo ng korupsyon, mga kababayan. The rest, wag na natin pag-usapan. Ang baba na, pag-uusapan pa ba? Di ba? 84% Katoliko nakasuporta. Kay Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala na siya yung nagpaumpisa ng mga investigasyon para sa korupsyon, na lumalaban sa korupsyon. Muslim ang sumunod. Malaking porsyento din po, di ba? Ilan yung natitira? 86% yung Katoliko, 14%. Sumunod na malaking porsyento dyan sa 14% na natitira, mga kapatid nating mga Muslim. Nakasuporta din kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa pag-uusapan natin? JIL, Iglesia ni Cristo. Hindi. Yung iglesia pala, lagi nilang sinasabi, no? Madami kami. Black voting kami. Okay, sige. Okay na yun. Hayaan nyo na yun. No? Siguro, KOJC, 20 heads, sabi, Transformer, may isa ka lang bumalik. Niyari mo pa yung KOJC, dadalawampu daw ho ang ulo ng KOJC. No? Yung iba, may sumasamba pa, alas 4 ng madaling araw. May mga tabak, may mga patalim. Di ba? Bakit nasabi ni Mark Ramos yan? Yung sinugod ho si Kibuloy alas 4 ng madaling araw nagdarasal yung mga KOJC Di ba? Tapos may mga tabak, may mga patalim, meron pa nga nahuli doon. May paltek pa. Di ba? Ngayon, sino yung sinasabi ni Boss Chavit Singson na religious leader na maaaya nila o makakayag nila? Lahat Lahat! ng Lahat!